Gagawa tayo ng Thai Mango Sticky Rice Ube Flavor. Yes, pwede mo itong gawing pang negosyo kahit tag-ulan or tag-init. And pwede mong lagyan ng cheese topping or overload na lagyan natin ng ice cream topping. Diba ang ganda ng combination ng kulay at hindi lang yan maganda, masarap din. At kahit inspired ito sa Thai cuisine, nako, parang kakanin din ng Pilipinas ang lasa. Sa tikman natin, piliin na natin ang overload. Okay, so eto yung ating malagkit na bigas. Sa hugasan ko na. Ngayon naman ay maglagay tayo ng tubig. So, equal parts ha, yung sukat ng bigas at tubig. So, takpan natin ito at isaing natin. So, para lang siyang sinasaing na rice. Actually, ang traditional way ay isi-steam mo yung rice. Pero, mas gusto ko na isaing na lang natin siya. Ayun naman ay gawin natin yung coconut na mixture natin para sa kanin. Meron tayong gata, white sugar, konting asin, at dahil ube yung flavor na gagawin natin, maglagay tayo ng ube halaya, or ube paste, or ube jam, or pwede din na yung ube na pang flavor, yung McCormick or kahit anong brand pwede. Ngayon naman, buksan natin yung apoy. Tapos ay lutuin natin ito until matunaw yung ating asukal at yung ating ube. And ayan, natunaw na ang asukal at yung ating ube at luto na yung ating gata. So patayin natin yung apoy at ilagay na natin dito yung ating malagkit. So ilagay natin dito yung ating malagkit sa ating mixture. Nakapatay na yung apoy ha. And then, i-mix natin ito until ma-absorb ng ating kanin yung sauce. Ayan. So, takpan na muna natin ito at i-rest natin for 10 minutes. Okay. After 10 minutes, mix natin to again. Ayan. Tapos, i-rest natin again for 45 minutes. Okay, para sa coconut sauce topping natin, meron tayong gata. Lagyan natin ng konting asin and konting cornstarch. So, bago natin buhayin yung apoy, tunawin na muna natin yung cornstarch. So, buhayin natin yung apoy. Tapos, lutuin natin ito until maging medyo malapot yung kanyang texture. And eto na po, mabilis lang talaga siyang mag-thick. Ayan o. So ngayon ay mag-assemble na tayo. Okay, so mag-assemble tayo. Meron tayong 12 ounce na cup. Maglagay tayo ng sweet mangoes. Ayan. So pili talaga kayo ng matamis na mangga ha. Huwag yung alanganin. Ay, pero ewan ko lang kasi yung iba okay din sa kanila yung matamis na maasim. Pero ako ayoko. Tapos, maglagay tayo ng ating ube na sticky rice. Tapos, yung ating coconut sauce. Ayan. Tapos, another layer ng mangga. Tapos, another layer ng ating ube na sticky rice. Ayan. Kung gusto nyo na plain, okay naman. Pwedeng-pwede. Pero maganda kasi yung kulay na ube. Ang ganda ng combination. Tignan nyo. Diba? Tapos, yung ating coconut sauce. Sweet mango na topping. Tapos, pwede maglagay ng toasted na sesame seeds. Mag-assemble pa tayo ng isa. So, eto nagawa natin na isa ay same lang yung layer na ginawa natin. Pero sa topping, ibahin natin. Pwede tayong maglagay, depende na kung ano yung request ng customer, pwede maglagay ng keso na topping. Ayan. Tapos, konting mangga. Pwede din na yung sweet mango ay nasa ilalim ng keso. Ito ay, dito ko lang inalagay sa top ng keso. Kasi mas maganda siya tignan. Tapos, konting sesame seeds. Para naman sa cup na ito, gawin nating overload. So, same layers lang din. Naglagay ako ng keso. Tapos, lagyan natin ng ice cream. Okay.
Ito ay cookies and cream. Gusto ko sana vanilla ice cream, pero walang vanilla ice cream na nakita. So, eto na lang. Cookies and cream. Why not? And then, lagyan natin ng mangga. And ayan, eto na po sila. Ang ganda ng kulay, nakakatakam. Ayan, so tikman natin. Piliin na natin ang overload. Natutunaw na yung ice cream natin. Ayan. Ang sarap ng combination talaga kapag ganito. Actually, hindi to first time na gumawa tayo ng Thai mango sticky rice. First is yung plain. Sunod naman, gumawa ako ng sa isang pack. Naglagay ako ng ube, tapos yung plain. Ilalagay ko sa description box yung link nun. Pero, same lang talaga. Eto lang kasi, nasa cup. Tapos, ube yung flavor lang, walang plain. Actually, marami din gumagawa ng ganito na concept na nasa cup yung sticky rice. So, pwede siyang gawin. Tapos, sa toppings or kung ano pa yung gusto nyong ilagay na alam nyo na pwede sa ganito, pwede yung idagdag. And kung gusto nyo na parang ma-elevate yung lasa ng simpleng Thai mango sticky rice natin, pwede ka pang mag-adjust sa lasa, pwede ka magdagdag. Or eto, diba, maninibago ka sa lasa nito dahil meron siyang konting asin. Siguro sa Thai, kaya may konting asin para ma-balance ang tamis. Ang sarap na may ice cream. Tapos may mangga pa, tapos keso. Overload. Again, kung ayaw nyo na sa cup ilagay, pwede naman dun sa clear pack or microwavable. Pwedeng ganon. Yes, bagay ito sa tag-ulan, di ba? Kakanin. And kahit tag-init bagay ito. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!